Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon na andun, Ngayon po ay araw ng Lunes at tayo po ay pauwi na ng bahay, Alas, alas 5 na po ng umaga, ng hapon, Alas 5 ng umaga naman sa Pilipinas. Okay? So, by this time, halos tapos na po ang bilangan sa Pilipinas, mga local candidates, siguro naman alam na ninyo kung kayo'y nanalo o hindi, Yan sa mga bayan-bayan, sa mga probinsya, congressman, palagay ko alam na ninyo ngayon kung sino mga nanalo sa mga lugar ninyo. At sa mga senador, katulad kung ako'y naandito sa ibang bansa, ay dyan ako interesado, kasi bumoto po ako eh. Pero, isang himala ang nangyari, Himala dahil po sa mga surveys, ang dalawang kandidato ko ay laging, yung isa nga hindi sumabit sa mga surveys, nasa 14, 15, 16. Yung isa lang po ay sumabit ng 12, kung minsan nawawala pa. For some reason or another, by miracle, ang unang salpukan po, labasan ng resulta, pasok at sa top 5 ang dalawa kong kandidato. Sino ba sinasabi kong yon? Ito po ay sila, Senator Bam Aquino at saka si Senator Kiko Pangilinan. Alright, so sa ngayon habang ako ay pauwi ng bahay, habang sinasabi ko sa inyo, meron pong unofficial results ang senatorial candidates, Okay, sasabihin ko sa inyo. Number 1, sasabihin ko sa inyo, siguro top 12, So, number 1 ay of course, itong si Bongo, Si Bongo na may 21,719,257 votes. By the way, it is 80%, 80% na po ang nabibilang ngayon. Okay? Sunod, sa number 2 ay, sinabi ko sa inyo kanina, si Bam Aquino. For some reason, nakapasok at number 2 ng 16,790,000. Alright? And 102. Ang third naman ay si De La Rosa, si Bato De La Rosa ng 16,630,440. Etong si Erwin Tulfo ay 13,776,929. And then sunod ay si Kiko Pangilinan, Number 5 got the votes of 12,275,158. Right? So, ang number 6 po ay si Marcoleta. Si Marcoleta na nakakuha ng 12,195,446. Diba? Now, ito, number 7. Isa rin sa mga binoto ko, si Ping Lacson. Alam ko naman makakapasok to, pero alam nyo na, isa ito sa mga expected makakapasok, 12,112,991 votes. Number 8 ay si Tito Soto ng 11,906,695. Number 9, Pia Cayetano, 11,681,550. Si Camille Villar pala, nakapasok, number 10. 10,993,773. Number 11, Lito Lapid. Nakahabol si Lito Lapid. Si Supremo, 10,788,804.
Next, ang panglabindalwa ay si Amy Villar. Si Amy Marcos. Amy Villar na nga. Amy Marcos. Ano? Okay. Si Amy Marcos na naka 10 million. Ano? So, sa top 12 na to, sino ba ang halos lahat naman ay inaasahan, ano? Sa top 12, ang talagang hindi po inaasahan ay itong dalawa ni Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan. At hindi lang basta hindi inaasahan, ano? Nasa top 5. Alright? Number 2 si Bam, number 5 si Kiko, ano? Sa palagay ko, ang nagdala dito talaga yung mga kakampings at ang mga kabataan. Itong mga to ang dreamers, kumbaga they are holding to hope, ano, na sakaling meron pang titindig at lalaban ng maayos sa katiwalian, ano, laban sa katiwalian sa probinsya, ano, sa probinsya, sa bayan. So talagang napakasaya, ano, at mukhang sa akbayan nakapasok din po, ano, ang mukhang makakapasok ang tatlong nominee, ano, kasi nangunguna ang akbayan, ano. So more or less itong si Chel Jokno at saka yung dalawa pang kasama niya sa akbayan ay makakakuha ng 3 seats, ano. So meron ho talagang pag-asa, may pag-asa pa. Meron pang mga tao at mga kabataan na naniniwala na merong liwanag pang silang nakikita, ano. They are hoping against hope, ano. Okay, so malaman natin sa susunod, ano, malaman natin sa susunod na labas. Pero ito na po, ito na palagay ko ang kanilang, ano, ang sitwasyon diyan, ano. Yung 20% na natitira ay halos hindi na makakaapekto ito. Kung makakaapekto man ay itong si Tulfo Bitag, si Mon Tulfo ang baka sakaling makalusot kung mahina si Amy Marcos sa susunod dong ng dating ng mga election returns, ano. 80.22% na po ng election returns ang pinagbasihan yung aking binasa. So sa 20% hindi natin alam kung magkakamilagro na mawawala si Amy Marcos, ano. So si Amy na lang po ang nakahawak at ang may pag-asa ay itong pang makapasok ay itong si Ramon Tulfo Bitag, ano. Well, I don't care kung ano man ang lumabas sa dalawang yan. Okay, yung isa ay magiging 3 ang Tulfo, yung isa naman ay hindi ko alam kung anong ginagawa sa buhay, ano. Alright, so malaman natin bukas. Bye-bye!